Ang isa pang wanted at fugitive hindi raw papatalo sa mga kinasangkutang kaso. Kinilala ang suspect na si John Thomas Minor. Ayon sa bench warrant mula sa Supreme Court mula po sa Amerika, sangkot di umano si Minor sa rape of child in the first degree, child molestation in the first degree, rape of a child in the second degree, and child molestation in the second degree. Ang kanyang mga biktima, pawang mga US national din. Doon po sa case ni John, doon po sa mga kaso niya na rape and molestation po, minor de edad po yung kanyang naging biktima. Kaya sa atin po nakikita natin na kahindik-hindik po talaga yung kanyang ginawa dahil minor pa ang kanyang biktima at ngayon po nandito po siya sa Pilipinas, which really we see is a threat to the children here in the Philippines. Ilang taon daw nagtago sa Pilipinas si Minor. Pero ngayon, katapusan na ng kanyang pagbabakasyon dahil ayon sa isang informante ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU, napataan daw siya sa Cebu City. Sa tingin po natin, residence po niya yung kanyang pinagtataguan. There might be a family here in the Philippines or kinakasama po dito sa Pilipinas. Kaya po doon po siya nakita sa Cebu kung saan po siya naglalagi for I guess almost a year. Ginalugad ng mga otoridad ang Cebu City para matunton ang kinaroroonan ng suspect na si John Thomas Minor hanggang sa matukoy ang condominium unit na tinitirhan daw ng suspect. Dito na sinimulan ng mga otoridad ang surveillance operation. Isang asset ang nagpanggap na magde-deliver ng pagkain para makumpirma ang hideout ng suspect. Knock knock, warrant of arrest po, food delivery po. Nang makumpirma ang condo unit ng suspect, agad pinlano ng BIFSU, PNP Cebu at iba pang operatiba ang isang entrapment operation. So, na-monitor po to na pumasok ng Pilipinas December of 2022 and hindi na po siya umalis at based po sa mga transactions niya ng financial records, dito po siya nakabase sa Cebu. Through a ruse last week ng delivery, nakakuha po kami ng address niya and dahil nga din po dun sa ruse, nagpakita po yung subject na nag-receive po ng delivery. So, monitored po na dun po yung kanyang current address. Just to give you an idea, ito po, medyo malawak po yung lobby. Maraming areas na pwedeng pagpwestohan, although meron din pong presence ng mga guards. Wala nang silayang na oras sa mga operatiba, isang asset ang agad pumasok sa condo unit. According sa Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit, dito sa isang kondo sa Cebu City, nakatira yung isang American national na inaabangan nila ngayon, minamanmanan nila ngayon. Sangkot ito sa panggagahasa at pangmumulestya sa isang minor de edad. Halos isang oras na tayong nandito ngayon sa area kung saan pwede nating mahuli yung subject natin. So, nagbigay ng update yung mga agent natin na identified na yung subject natin ngayon. So, ito yung mga binigay na photos nila na nandun nga. Makalipas ang mahigit isang oras, may dalawang agent na pumasok doon. So, na-identify o kuha na nila yung room kung saan nagtatago yung suspect. Bigyan nila tayo ng go signal sa paghuli sa ating subject. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel